kaibigan, ito po ang kawal ng demokrasya, Kawaldi Carbonell. Ngayon po ay 5 ng Hunyo 2025, 25 taon. Ganun pa man, tayo po ay nagpapaabot ng pasasalamat nung po sa lahat ng mga nag-like, nag-share, nagpapakalat ng ating pong YouTube channel sapagkat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya, Kawaldi Carbonell. Ngayon po ay 5 ng Hunyo 2025, 25 taon. Ganun pa man, tayo po ay nagpapaabot ng pasasalamat nung po sa lahat ng mga nag-like, nag-share, nagpapakalat ng ating pong YouTube channel sapagkat pataas po ng pataas ang ating pong viewership at ating pong subscribers. Noong araw, yan po ang kantsaw sa akin ni Duterte. Wala nakikinig yan, sabi ni Digong, nung siya po ay nakikipagkwento sa kanya mga barkada sa Davao. Sabi niya, huwag niyo intindihin niya si Carbonell, may topak yan. Huwag niyo intindihin niya, wala nga nakikinig. Wala pa siyang 20,000 subscribers. Yan po ay last year. Unang mga buwan ng last year. Pero, noong 2023, abay talaga po namang may mga nagbabanta na po sa ating buhay. Tayo po ay hindi nagtatapang-tapangan kung bakit tinatanggap ko ang hamon niyang duelo. Mabuti na lang hindi siya sumisipot. Sapagkat sa akin pong tingin, mas mabuti na yung hamulin niya ako ng harapan kaysa ipa-ambush niya ako ng talikuran. Ayan po ang pagkatraidor ng Dabawenyo na si Rodrigo Roa Duterte. Hindi po natin inalipusta mga Bisaya, ngunit yan po ay produkto ng Visayan region na dapat ikahiya ng pangalan Rodrigo Roa Duterte. Nagpunta lang po tayo sa Davao para mag-imbestiga doon po sa pagkakapatay niya. Yan po naman ay chismis pa lamang noong araw. Hanggang hindi pa umaamin si Las Cañas, wala po tayong ebidensya na siya nagpapatay. Bagamat ang sabi po sa akin ng byuda, yung asawa ni June Pala na si Gloria, walang ibang pwedeng magpapatay kay June Pala kundi si Mayor Rudy Duterte. Ako po naman, nung nag-iimbestiga tayo, hindi ko po, wala po tayong bias, hindi ko po pinapakinggan yung chismis. Inimbestiga ko at ako po ay na-interview ko yung kanyang dating driver na nagkanulo sa kanya ng pangalan ay si Jimmy Frosio. Na-imbestiga ko yung kanyang kapitbahay na ang pangalan po ay Ginoong Alejo, kung saan sila ay nag-tongue-each bago po siya inambush pauwi ng kanyang bahay. Sa galit po ni Duterte, bakit natutumbok ko yung mga vital witnesses? Abay, meron po siyang TV program, Gikan sa Masa para sa Masa. On the air, hinamon po tayo ng duelo. Kaya alam ko naman, anytime papapatay niya ako sa Davao. Sa akin tingin, regalo yun. Sapagkat meron akong pagkakataon na lumaban ng pantay. Kaya tinanggap ko, sabi ko, Mayor Duterte, karangalan ko na tanggapin ang iyong hamon. Nagtungo po ko roon, may mga ebidensya po tayo, may mga witness, testigo,
Kasama na po yan yung isang batikang manunulat na si Atty. Homobono Adasa, ay nandiyan pa rin sa Davao nung nangyari yan. At siya po ang sumulat nito. At ito po ay naging viral na ako ay sumipot. Pero si Duterte ay nagtago. Hindi siya sumipot. Hindi po tayo ganun katapang. Kaya lamang, parang regalo ni Allah yan eh. Yung papatayin ka na lamang, binigyan ka ng pagkakataon lumaban. Hindi nagpakita po tayong handa tayong lumaban sapagkat marami naman po tayong kahinaan. Pero yung karuwagan ay hindi po kasama riyan. Kaya nga po, ang nais naman natin na ipakalat ngayon ay kung maninindigan ng Pilipino, abay may pag-asa po itong ating bansa. Pagpapairali natin karuwagan at sa halip ang pipintasan ay yung mga pareho ko, tatawagin ng kung ano-ano, abay hindi patas yan. Ganun pa man, hindi po tayo natitinag sa mga pagsasabi ninyo yan na kawal di raw, ibig sabihin ay kawal ng demonyo. Hindi ko naman pinapairal ang impyerno pareho ni Duterte. Ang aking pong pinairal ay katotohanan at demokrasya. Kaya nga po, kawal ng demokrasya. At hindi naman po tayo pwedeng sabihin tanga sapagkat tayo po ay veteranong journalist. Tayo po ay nag-aral ng journalism. Nagtuturo po tayo on leave diyan po sa Polytechnic University of the Philippines. At ako po ay naging international war correspondent, pandaigdigan. Noong nagkaroon po ng giyera sa Baghdad, ito po ang aking ebidensya na ako ang kaisa-isang Pilipinong nandun sa Baghdad. At doon po ko sa hanay ng mga Iraqi kung saan yun po ang binobomba. Meron naman po mga Pilipino na cover pero kasama po ng mga Amerikanong sumalakay. Ako kasama ng mga Muslim na Iraqi na sinasalakay, binobomba. 98 po kami lahat mula sa iba't ibang bansa ng buong mundo. Ang isa po yan ay Pilipino. Ako po yan. Nag-produce po ako ng isang documentary film, ang pamagat, Nobody Wins in War. Abay, kilala po ito sa maraming lugar sa daigdig. Kasama na po rin ang Athens, Greece, France, at saka Korea. Ito po yan. DVD nga lang. At medyo ubos na po ang supply. Ito po, ebidensya na tayo po ay international war correspondent. Kaya nga po, meron po tayong may papagmalaking network sa buong mundo ng mga international war correspondent na ngayon ay journalist sa Beijing, journalist sa Netherlands, journalist sa iba't ibang lugar ng mundo. May kasama po ang isang Pilipino riyan at ako po yun. At tayo po ay hindi lamang basta commentator sa radio, sa DWIZ, sa DWBL, DCME nung panahon ni Marcos, DCEC nung bago po mag-EDSA Revolution, at tayo naging bahagi ng EDSA Revolution, isang naging major speakers ng EDSA Revolution sa harap po ng krami. Ako po yung nagwawagayway ng bandera ng Pilipinas sa unang araw ng EDSA Revolution. Yung pong jeep na puti, na top-down, na ginawang altar ng mga pare sa kanilang unang misa, yan po sa EDSA, akin po yan. At yan po ay ang aking sinakyan, at yan po ay nandyan sa mga aklat, nasa mga historical photos. At ako po ay naging author po ng libro. Ito pong aklat na ito, A Country Run Like Hell. Ako po ang author nito, hindi po ako yung picture. Ang picture po ng author ay nasa likod. Medyo pogi-pogi ng konti kaysa po dun sa
picture ng cover. Hindi po naman tayo nahihiya na sabihin niya na medyo pogi po tayo, mas pogi tayo kaysa dito sa nakalitrato na ito mukhang demonyo. Alam na ninyo kung sino ito. Ganun pa man, ito pong aklat na ito ay pinagbawal ni Duterte na mag-circulate. Meron isang bookstore na popular. Nung ito po ay in-offer ng aking pong staff. Ang sabi niya, pinagbabawal po yan. Meron po nagsabi sa amin na huwag ibenta yan. Meron pong isang bookstore, yung pag-aari po niya na isang national artist na si F. Shone Lucia, na nandyan po sa Padre Faura. Ang pangalan ng bookstore, Solidaridad Bookstore. Mabibili po ninyo yan. Pero pag gusto po ninyo umorder, at ito po naman ay meron po tayong mga 50 kopya na lamang natitira. Ito po ang telephone number. Nandito po sa aking podium. Titext lamang po ninyo ang inyong pangalan, complete address, at kayo'y papadalhan. At saka na lamang po kayo magpadala ng bayad later pag nasa kamay na ninyo yung libro. Ang libro na ito, mga kaibigan, ay pinadala sa ICC sapagkat nandito ang ebidensya ng mga pinatay ng mga kapulisan ni Duterte sa administrasyon niya, at bilang hepe noon ay si Bato Tukhang de la Rosa. Andito po ang affidavit ng pumatay doon kay June Porras Pala, natin pong ginawang bahagi ng libro na ito. Bumili na po kayo. At salamat doon po sa mga nagpapadala ng order, at busy po ang ating staff na nagpapadala ng libro sa kanilang mga address. At maraming salamat po doon sa patuloy ninyong pagtangkilik, sapagkat napapahiya na ang mga Duterte pag nalalaman nilang ang isang programa pareho ng kawal ng demokrasya ay padami ng padami ang mga sumusuporta sa pamamagitan po ng kanilang pag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Allahu Akbar. Natin yung pong pamagat ng ating pong episode ngayon, na meron po akong ebidensya na nasisira ng utak ng pag-iisip si Robin Padilla. Ito po ipapakita ko sa inyo sa loob lamang ng ilang minuto. Abay, may dala-dala po siyang larawan ni Rodrigo Duterte. Cut out. Alam po ninyo yung cut out, yung po bang hinugisan na parang tao. Abay, dala-dala niya po ito, akap-akap niya, naglalakad siya sa kalsada ng Netherlands, sa Hague. Nakarating po ako dyan. At alam ko na ang main road na yan sa Amsterdam, ay magkabi-kabila po ng kalsada ay mga kapihan na kung gabi. Diyan po umiinom ng mga red wine, ang karamihan po ng mga namamasyal diyan. At dyan naman, naglalakad si Robin Padilla, akap-akap niya o taglay niya ang cut-out photo na kasinlaki niya ni Rodrigo Roa Duterte. At meron po siyang larawan, nag-almusal siya, kaharap niya yung larawan na yon, naka-D4, in-order niya ng kape. Ang problema, kinakausap niya, dalawa po ang problema. Hindi sumasagot yung kanyang kausap. Pangalawang problema, hindi niya alam kung ang kanyang orderin na breakfast ay lalagyan ng ketchup o hindi, sapagkat hindi po sumasagot yung kanyang kasamang larawan ni Rodrigo Duterte. Ito po, palandalian lamang. Ipapakita ko po sa inyo ang larawan na yan.
Okay, tayo po'y nagbabalik. Meron po akong balak dito kay Robin Padilla. Siguro, magpapadala po tayo ng parang appeal sa National Mental Hospital na magpadala ng doktor sa Senado at tignan kung gaano nakalala ang pag-iisip nitong si Padilla. Sapagkat, tulad po ng aking mga nasabi nung araw, napakarami ng ebidensya na para po nasisiraan ng ulo itong si Robin Padilla. Meron po ako napanood na isa sa mga video clips habang iniimbestigan nila ni Amy Marcos ang pagkakahuli ng ICC at ng Interpol dito sa Pilipinas. Abay, kagalang-galang ang mga kasagutan ni General Torre. Pero alam po ninyo, parang barumbado itong si Robin Padilla. Tinitignan niya ang pagmumukha ni Torre. Sabi niya, Boss, utusan lamang ni PRRD o ni VP Sara na i-contempt kita. I-contempt kita, boss. At ako na mismo ang hihila sa iyo. Medyo may sira po ulo nito. Itong si Robin Padilla, hayagan ko sinasabing sira ang tuktok nito pag ito ihuli ng National Mental Hospital. Robin Padilla, ako si Haji Waldi Walid Carbonell ang hihila sa iyo sapagkat ikaw ay haram, ikaw ay dapat ikahiya ng kamusliman na pareho ni Marcoleta, dapat ikahiya ng Iglesia ni Cristo sa kanyang pagtatanggol ng pandarambong ni Vice President Sara Duterte. Yan po ay katraidoran na dapat hindi natin pinapalagpas na meron tayong isang congressman nung araw, hayagan sa harap ng telebisyon, sa harap ng mundo, sabihin niyang walang kwenta yung West Philippine Sea, imbento lamang ng Pilipinas yan, ang tunay niyan ay South China Sea. Traidor! Yan ay dapat hindi natin pinapalagpas. Sapagkat, pagka mayroong pangyayaring katraidoran na nagaganap sa ating harapan o sa ating kaalaman at tayo ay hindi kikibo para po natin binibigyan ng bendisyon, para natin sinasabing tama yan, magpatuloy ka, Marcoleta, magpatuloy ka lamang sa iyong kahangalan. Kaya lamang, pinapangako ko sa madla, pag tayo nagkasalubong sa isang mga pagkakataon, pasensya ka na sapagkat babatukan kita. Tungkulin kong batukan ka sa katraidoran mo sa ating bansa. Rodante Marcoleta. At hindi ko po sinisisi ang ating po mga kababayan na bumoto dyan. Sila inutusan ng Iglesia ni Cristo na bumoto sa kanilang kasamahan na ang pangalan ay Rodante Marcoleta. Ibinoto naman ng mga hangal. O nasabi ko po yan, hangal ang mga bumoto kay Marcoleta. Kahit na ano po relihiyon ninyo, hangal pa rin kayo sapagkat ang katraidoran ay hindi namimili ng kakampihan o hindi namimili ng relihiyon. Ang traidor ay traidor kahit anong kanyang relihiyon, mapamuslim man siya, mapakatoliko at mapa-iglesia ni Marcoleta. Yan po ang aking pong paninindigan at yan ang aking pangako. Pag yan ang nakita ko sa publiko at nagkasalubong kami, pangako ko sa bayan, babatukan ko po yan. Tungkulin ng bawat isang Pilipino na pag nagkaroon ng pagkakataon, batukan yung mga traidor. Ito po pag nakita ko niyan si Escudero na hayagan, tumatampalasan sa ating saligang batas. Ang ating saligang batas ay maliwanag na nagsasabing tungkulin ng legislatura, Congress of the Philippines. Yung Kongreso, dalawa po yan. Lower House, Congressman, Senate
upper house. Tungkulin nila yung impeachment at tungkulin ng Senado na agad-agad pag na-file ang impeachment complaint, agad-agad ay dapat magkaroon ng panlilitis at ang paglilitis nito ay regalo sa mga Duterte. Mayroon silang pagkakataon sabihin, kasinungalingan po yan, wala kaming depositong ganyan kalaki, bilyon-bilyon, wala kami natanggap na pera mula kay Sami Uy. Ito po mga sinasabi ni Trillanes, walang katotohanan. Abay, pagkakataon po niyo magsalita niyan, bakit ayaw niyo magsalita sa impeachment court ng Senado? At itong Senado, bakit tinatampalasan ang ating saligang batas sa pangunguna ni Escudero at yung pang mga boboto sa acquittal? Kung meron ma-acquit man ni Sara Duterte, lahat kayo mga traidor at dapat kayo tagpasin sa ating lahi. Ako po ang kawal ng demokrasya, Kawaldi Carbonell, tumitingin sa inyo ng diretso, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas.